Good day mga ka-smiley. So, tuturuan ko kayo kung paano mag-install ng ah, multiple horn or loud horn from stock horn. So, ito common lang to. Yung stock horn natin, gagawin lang natin siyang loud horn. So, ang sample natin dito is Pia horn or anything na horn. Bala kayo. Pwede rin naman yung dalawang stock horn, paparamihin nyo lang. Yan. So, pinakang kailangan natin, number one is relay. Yan. Tsaka terminal pin. Yan. So, sa relay, yan, papakita ko iba't ibang relay yan. So, ito, mapapansin nyo, isang 87 lang ito. Kahit hindi po brand na Bosch relay. So, tingnan po natin yung mga function nila. So, ito, 87. Ito naman, dalawang 87. Tapos, meron pong isa 87A at saka 87. Then, yung transparent na relay. Ayan. So, meron din pong relay na 87A lang, walang 87. So, ibang usapan na po yan. So, usually, sa pagkakabit ng horn, ito lang po yung madalas natin ginagamit. Yung, tatandaan nyo po, lagi lang merong 87. Wala yung A or wala yung A lang. Basta 87 lang po ang tina-target natin dito sa relay para sa horn or other accessories na ikakabit natin sa motor or sasakyan. Okay. So, dito po, sa stock horn natin, so nakita nyo, tanggal na siya dito sa ating stock horn wire. So, tinanggal natin siya. So, yung stock horn wire, simple lang po, ikakabit lang natin siya sa 86 and 85. Ngayon, yung 86 and 85 na yan, pwede po yan magkabaliktad, positive or negative. Pero, dito sa transparent na relay, hindi po siya pwedeng magbaliktad kasi meron po tayong LED indicator. So, usually, ang transparent relay or merong LED yung relay, ang 86 yun yung positive niya at yung negative yun yung 85. Ayan. So, ngayon, so, yung stock horn wire, inilagay lang natin siya sa 86 and 85 kahit magkabaliktad. Then, magwa-wire po tayo ng mula baterya. Lagi pong baterya ha, wag po natin babaklasin yung harness natin or doon tayo tatap. Gumamit po tayo ng mga terminal pins. Ayan po, ito, ring terminal para sa baterya. Papunta po sa fuse, then kailangan rin po ng fuse holder para sa fuse. Then at least 15 ampere po. Then output po, 16 wire gauge. 16 wire gauge din dito. Papunta po sa source, 30 ng relay. Ngayon po, ang load or ang output, yung 87. So, itong nandito sa diagram is itong dalawang 87. Yan. So, mas maganda to kasi pwede mong gawin tig-isa yung horn. Ayan, ganyan. Katulad na sa diagram. Isang 87 dito at isang 87 rin naman sa kabilang horn. Then, yung negative nila sa body ground. Then, much better po, maglagay tayo ng another. Gawa po ulit kayo nitong ring terminal. Lagay kayo dito, tapos ring terminal ulit, papunta naman sa any body ground natin. Hanggat maaari, wag lang po doon sa may knuckle bearing kasi po gumagalaw yun eh. Doon lang tayo sa mismong body frame. Yan. Doon tayo maglagay ng negative. Yan. Pero kung ayaw nyo naman po, pwede rin naman. Usually, dati naman nang may negative ang mga motor na merong starter. Mapapansin niyo yan, makapal kasi yung negative na wire niyan papunta doon sa may engine. Yan, mapapansin nyo nakakabit yan doon. So, silipin nyo na lang po yung motor nyo. Pero pag wala po kayong nakitang makapal na wire sa negative ninyo at manipis lang yan, usually sa mga dipadjak na motor na walang starter, mga TMX 155, mga ganon, halimbawa lang, basta no kick no starter, no electric start na motor, usually wala po silang makapal na negative through body ground. Yan, papunta sa body ground. So, kailangan nyo po maglagay ng another negative para magawa nyo ito. Pero pwede naman po itong nakarekta na dito sa negative ng battery. Yan. So, itong diagram na to,
ito ay gamit natin itong 87. Dalawang 87. Pwede rin po yung isang 87 lang. So, mamaya po yun. So, halimbawa, i-open natin yung busina. Ayan. So, dinisable na natin tong horn kasi nakapag-install na tayo. Ayan. So, pag binuhay ko yung busina, syempre magkakasupply yung dalawang kuryente. Ayan, yung stock horn. So, ang mabubuhay po niya is yung relay. Ang binubuhay na ng stock horn natin or ang push button natin para sa horn or ang horn button natin ay yung relay na po, hindi na ang busina. Ngayon, si relay na po, kasi nabuhay na yung relay, magkakaroon ng supply yung 87 from 30. Yan, di ba? Makikita nyo naman po. So, magkakaroon na ng supply ang 87. So, ayun. So, kaya tutunog na yung busina natin. So, off, press, on, off, then on. Off, on. Ayan. Okay. So, dito naman po tayo sa merong 87A na relay. Ayan. Dito. So, ito, usually po, ito yung transparent relay. Ayan. Usually, ito talaga yung merong 87A madalas na relay. Pero tingnan nyo na lang po maigi yung relay nyo kasi meron po kasi mga solid na plastic na meron ding 87A na ganyan. Okay. Ayan. So, dito, ika-cancel na natin yung 87A kasi hindi naman natin siya kailangan. So, ganun lang po ulit ang procedure. So, yung stock horn wire natin, binunot natin sa stock horn natin. Then, nilagay natin agad siya sa 86 and 85. Then, ganun po ulit. Kailangan maglagay ng number 16 na gauge, fuse, 15 ampere, fuse holder. Meron din dapat po yan. Ito po, tapos 16 po ulit dito, papunta sa 30. Ngayon, yung 87, pwede po yung sa kabila, pwede po yung 16 din, then pagka-output dito, 18. Ayan. So, 16 muna dito kasi dalawa yung horn na bubuhayin natin, di ba? Or pwedeng dalawang 18. 18 papunta doon, then 18 papunta dito. Ayan. So, kung gusto niyo naman single wire lang, 16 muna, 16, then sasamahan niyo siya dito ng 18, then yung 18 papunta dito. Then, 18, then 18 din dito sa body ground. Then, ganun po ulit sa body ground. So, dito, balikan natin kanina. Sa 87, dito 18 na lang po. 18, then dito 18 din. Pero kung 16, pwede naman po. Kung nasa sa inyo naman po yun. Pero much better kung doon lang po tayo sa standard. So, etong horn na to, usually sa mga PIA horn, hindi ako nagkakamali. Less than 5 ampere ang isa. So, kaya na yan ng 18 wire gauge. Yan. 18, then 18. Yan. So, i-function ulit natin. Halimbawa, off, then on. Ayan. Diba? Ito na. On, off. On, off. On. Ayan. So, tingnan natin yung difference ng dalawa. Ayan, diba? So, pareha silang off, then nag-on. Ayan. Off, and nag-on. O, diba? So, thanks mga ka-smiley.